Hello, nandito naman po ang inyong Lolo Ben, kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento. At nandito ako ngayon sa lobby ng hotel na tinitirahan ko dito sa Osaka, Japan. Ang pangalan ng hotel ay Hotel Keihan Yudo Yobashi. Yudo Yobashi. Yun ang parang nandito yung City Hall ng Osaka. Napili ko ito dahil noong March kasama ako sa group tour, 3 kami, dito kami nakatira noon at nakita ko yung convenience ng lugar nito dahil malapit sa Umeda, yung shopping center at saka malapit din sa Dotonbori. Sa Dotonbori, 2 rides lang at 190 yen lang ang pamasahe. Kaya sa Dotonbori, nandun lahat yung shopping center na malaki. At marami din mga kainan doon. Kaya very convenient itong lugar na ito. Pero nung March, mas malamig. Ngayon mainit. Parang temperature ng Manila ito. Yung nga lang, walang ulan. At nandito ako ngayon sa lobby. Libre yung kape nila, kaya nagkakape ako bago ako lalabas para mamasyal ulit. Lumalabas parang pahinga itong bakasyon, biyahe dito sa Japan. Paminsan-minsan pag ikaw ay talagang matanda na at retirado, kailangan mo mag-relax din para makatingin ka sa iba't ibang lugar. At napili ko po ang Japan kasi maganda po ang mass transportation system nila rito. Mura at mabilis at saka very efficient. At saka magandang ugali ng mga Hapon dito. Tahimik sila. Hindi sila nakikialam, hindi sila parang tumitingin na nagja-judge sa'yo. Hindi. Wala silang pakialam. Pero comparing it sa Hong Kong, halos lahat ng tao nakatingin sa kanilang cellphone. Pero dito sa Japan, hindi. Karamihan sa kanila natutulog o umiidlip. Marami din yung mga matatanda. Ang ginagawa lang, wala. Parang umiidlip lang. Yung mga galing naman sa trabaho, wala lang. Basta nakaupo lang, walang pinapakailaman. Saka yun po ang gusto ko dito sa Japan, walang pakialaman. At hindi ka naman binamata kung ikaw ay isang foreigner at bisita sa kanilang bayan. Kaya ayun, basta alam mo lang mag-google, alam mo kung saan mo yung pupuntahan mo, hindi ka mawawala rito. Dahil pag lahat ng kanilang subway system at train dito talagang well marked at saka very convenient. At saka may aircon sa train. At saka very punctual sila. Doon naman sa shopping naman, maganda naman sa shopping dahil pinapabayaan ka lang kung may gusto ka at gusto mong mag-fit. Kaagad kang tutulungan. Sa kanila kasi dito, customer service is always excellent. So, isa sa mga pinupunta ko rito, yung Uniqlo nila. Kasi yung Uniqlo, meron mga items na wala sa Pilipinas. At saka ang napansin ko rito is mas mura po ang mga items ng Uniqlo rito. Yung mga mahal na mga jacket, mga worth 3,000 yen, ang diferensya po from 400 to 500 na mas mura kaysa sa atin sa Manila. Yung mga binibiling t-shirt, mas mura ng 200 pesos. Yung mga pantalon, mas mura na mga 300 to 400 pesos. Pero pag i-compare mo naman yung presyo sa Amerika, malaki po ang diferensya dahil kung minsan ang diferensya is $20 na mas mahal sa Amerika. Plus the fact na meron pa silang sales tax na idadagdag. Dito po,
Pag i-present mo yung passport mo, tax-free. Wala kang babayaran na tax or sales tax. Kaya mas mura talaga ang bumili rito sa Uniqlo. Kumisan nga, noong March, nabawi ko po yung yung pamasahe ko na round trip. Dahil lang sa savings sa mga binili ko dito sa Japan. Ngayon, palagay ko nakasave din ako ng malaki-laki. Yung one-way ticket ko, na-save ko. Dahil sa mga pinabili ko rito sa Japan. At sa pagkain, masarap ang pagkain dito sa Japan. Kung gusto mong cultural food trip, pwede naman. Maraming mga mura at saka authentic dito. At saka ibang-iba yung McDonald's sila rito. Paborito ko yung McDonald's sila rito dahil ibang-iba. Very, very distinct po for the Japanese taste. At yun palagi ang ino-order ko rito pag nandito ko sa Japan. At saka yung Burger King, yung chicken sandwich nila rito, ang kapal, ang laki, grabe. Meron akong picture, ipapakita ko rin dito sa video na ito yung picture. So ngayon, palabas ako ngayon at last day, bukas, biyahe ko pabalik ng Pilipinas. So, titignan natin kung ano mabili. Kahapon, galing ako doon sa favorite ko na brand, yung Ironheart. Wala naman yung gusto kong bilhin doon at saka wala silang masyadong size. At ayun na nga. Pero nakabili pa rin ako ng item na tamang-tama lang na gamitin ko sa Pilipinas. So yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. Maganda po yung ugali ng mga hapon dito at saka malinis ang kapaligiran dito. Kahit saan ka pupunta, early in the morning merong naglilinis sa mga lansangan, sa mga park, at karamihan sa mga naglilinis yung mga seniors. Hindi ko nang alam kung may sweldo mga ito, I'm sure. Kaya tingnan ninyo, dito sa lugar ng Japan, kahit na senior ka, meron ka pa rin trabaho, maglinis, at saka isa pa, meron dignity of labor dito sa Japan. Hindi mo ikakahiya yung maglinis ka sa mga lugar, kahit na kaunti yung sweldo mo, ang importante dyan is maka-exercise ka. At saka araw-araw lumalabas ka sa bahay at meron kang ginagawa. Siyempre, dahil mas mainit kayo ng panahon, siyempre, papawisan ka dyan kahit paano. Ako nga naglalakad lang ako dito dahil 91 degrees Fahrenheit ang temperature ngayon dito. Kaya mainit. Pero okay lang. At pagpasok mo naman sa subway, malamig. At sa mga shopping malls, malamig sila. May aircon. So yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. At bukas ulit, ipapalab si Lolo Ben. Bye!